Pura ba mga solid subscribers to? Okay guys, no, meron tayong pag-uusapan ngayon, pero ayusin ko muna yung mic ko. Meron tayong pag-uusapan ngayon guys, no. For me, gusto kong pag-uusapan to kasi ito yung aking mga insights, no, or kung ano yung mga naiisip ko or na-imagine ko mga pwede mangyari sa SB19, no, sa loob ng 5 taon guys, no. I mean, moving forward 5 years from now guys. So ano ba ang SB19? Ano po yung mga achievements nila, no? So yun guys, no. Ang video na to guys, pag-uusapan na syempre yung maaaring kahinatnan ng SB19 sa loob ng susunod na 5 taon. Yun, saan nga ba sila dadalhin ng kanilang tagumpay? Mananatili ba silang global icons or P-pop kings na patuloy na nagdadala ng bandera sa Pilipinas, patuloy nagdadala ng bandera ng Pilipinas sa pinakamalaking entablado sa buong mundo, no? O magiging music legends ba sila? Like sila ba ay magiging world-renowned group, like all over the world? Sobrang sikat ba sila? Like yung mga level talaga ng mga Hollywood artists po talaga, no? O yun, yan. Titanan guys, no, kung ano ba talaga yung magiging level nila, kung hanggang saan ang mararating nila regarding po sa achievements nila or sa kanilang karera po talaga guys. So this video is sponsored by Aqua, joke lang. Sponsored by Aqua Plus, no? Aqua Plus, baka naman. Okay guys, no? Ito, unang-una guys, no, mga kasalukuyang tagumpay ng SB19. Okay guys, pag-usapan natin ang kanilang mga narating tulad ng Billboard Music Awards, MTV Europe Music Awards, at iba pang mga international recognitions, no. Paano ba makaapekto ang mga ito sa direksyon ng kanilang career na hinaharap? Okay? Tara, let's go. Ang SB19 ay nakapagtala ng kasaysayan bilang unang P-pop group na pumasok sa Billboard Social 15. Okay. At next big sound chart, naging nominees din sila sa Billboard Music Awards guys, no, at MTV EMA, no. Ang mga ito ay patunay na hindi lang sila kilala sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo sa loob ng 5 taon. Ito ang magiging pundasyon ng mas malaking oportunidad guys, no. So marami silang achievements guys, no. Syempre hindi ko na mababanggit yung iba, sobrang dami po talaga guys, no. Yan, Billboard Fan Army syempre sa tulong ng 18 guys. So napakarami guys internationally, no. Ang mga nabanggit lang natin syempre yung mga sobrang mga malaki po talaga mga awards or talaga mga notable na mga platforms po talaga guys, no? Pero kung bibilangin mo guys, all over the world, napakarami pong achievements po talaga ng ating mahalin. Meron lang talaga mga tao na alam nyo na, no, na hindi na-appreciate din po kung ano po yung na-achieve ng ating mahalima, no. Na-appreciate naman pero not to the point na super, no, kasi ibang level pong ginagawa ng SB19, no. And gobyerno, galaw-galaw, baka naman. Konting suporta lang dyan, no? Okay guys, punta tayo dito, no, sa pangalawa nating topic, no? Okay. Mga posibleng parangal at tagumpay ng SB19, no? Ayan. May tansya ba ang SB19 na mapapabilang ba sila sa mga nominado like Grammys, no? Ano ba ang posibilidad ng kanilang patuloy na panalo sa Billboard charts at iba pang prestigioso awards? Sorry, no, nabubulol ako talaga. Alam mo yun, Tagalog na nga, nabubulol pa ako, no? Okay. Yan, kung magpapatuloy ang kanilang sipag, disiplina at suporta, syempre, grabe to. Grabe ang suporta talaga ng 18. No? For me, grabe yung suporta ng 18. No? Marami mga fandom guys. No? Pero iba ang suporta ng 18 po talaga. Napaka-solid po talaga. No? Hindi ko naman dinidivide guys, no. Hindi ko inahalin tulad sa iba, pero grabe. Iba rin yung natatanggap na achievements ng SB19 dahil din po talaga sa 18. No? Grabe ang 18 po talaga. Yan, posible silang makapasok bilang nominado sa Grammy Awards or manalo ng mga mas maraming global awards po guys. Take note. Yan, hindi malabong makamit nila ang mga ito dahil sa kanilang musika at may kalidad at may kakaibang Pinoy identity, no. Isa na yun guys, no? Pag-usapan natin yung bagay na yun guys, no. Una-una sa lahat guys, no, yung kanilang work ethic guys, grabe yung work ethic nila. Hindi sila napapagod. Never ko sila nakita parang napagod. Never ko sila nakita na ayoko na, may mga ganun, no? Although sige, okay, mga umpisa may mga part na sumusuko na sila na last na nila yung kanilang go up na, pero nakita nyo naman yung pagpupursige nila guys, no. Nakita nyo yung puso talaga sa ginagawa nila guys, no. Kaya for me, hindi malabong makamit nila yung mga bagay na yan, no. Yung mga binanggit ko guys, baka meron pang mas higit pa po dyan, no, na hindi na po natin alam, no. So yun guys, so, nabanggit ko yung mga bagay na yun, no. So alam mo yun, kung patuloy talaga ang mga mangyayari, no, hindi imposibleng mangyayari po yung mga ganung bagay, no. Kaya ituloy lang natin yung pagsuporta sa SB19, okay? Doon tayo sa pangatlong topic natin guys, no, which is global expansion at world tours. Okay, no? May mga plano ba ang SB19 na mas malawak pa sa international scene sa pamamagitan ng mas malalaking world tours? Posible kaya yun guys? Okay? Ang mga epekto nito hindi lang sa kanilang pangalan kundi pati na rin sa pagtanggap ng P-pop sa buong mundo, no? Ano kaya yung mga epekto nun
guys, no? Ano kaya mga magiging epekto nun? Okay, tara po na tayo dito guys. Nakakapuno na sila ng mga venues guys, no? Abroad like US, Canada, Middle East, marami guys, no? So susunod na 5 taon na for me, posibleng mag-headline sila sa mas malaking international concerts at maging regular na bahagi ng global music festivals tulad ng Coachella, Lollapalooza, and more, no? Guys, claim it, malay nyo, di ba? Ano ba yan? Super Bowl! Let's go! Posible yun guys. Malay mo naman, wala naman imposible guys kung talagang susuporta na SB19. Basta nagtuloy-tuloy yung kanilang pagpupursige sa ginagawa nila. No? I think hindi magiging imposible po yan guys. No? And yun, ay suporta rin naman. No? And then yung utak nila guys. For me, ang pinaka-weapon ng SB19 is yung kanilang utak po talaga guys. No? Grabe gumalaw yung utak nila po. No? Okay, number 4 tayo guys. No? Impluwensya sa P-pop. Ang SB19 nagsilbing daan para makilala ang P-pop sa ibang bansa. No? So, sa loob ng 5 taon, no? Gaano kalawa ang kanilang magiging impluwensya para sa mga susunod na henerasyon ng P-pop groups. No? Okay, yan. Sa ngayon, sila ang nangunguna sa pagbukas ng pinto para sa ibang P-pop groups. No? Although na syempre, amin natin, andyan yung ibang mga P-pop groups, pero SB19 din po talaga no, nagsimula. Kung tatagubay pa sila mas mataas na level, no, mas maraming P-pop idols ang magkakaroon ng tiwala sa na kayang sumabay ng ating mga kababayan, no, or kahit tayo, no, sa mga global stage, no. Okay, maaaring maging inspirasyon, tama ba sinabi ko, mga global stage or sa global stage, no, okay. Kaya naman mga global stage kasi marami namang stages all over the world, di ba? Oh, di ba? Panes. Maaaring maging inspirasyon sila ng isang buong henerasyon, okay. Tama yan guys, no. SB19. For me guys, no, yung mga nag-iisimula ngayon, no, kahit naman yung mga dati, no, napapansin ko na ang SB19 sila talaga yung tinitingala, no. Like kasi sila talaga nagbukas ng pinto talaga guys. Believe it or not. Si SB19, batukan nyo na ako lahat pero for me, SB19 ang nagbukas ng pinto po talaga sa P-pop community po talaga. I mean, sa P-pop music po talaga, no. Meron na before pero SB19 tinake nila in a different level po talaga. No? Ganyan kasolid ng SB19. Okay. Punta naman tayo 5 years from now sa kanilang solo projects at creativity. Na okay. Maaari bang magkaroon ng mas maraming solo music projects, acting roles o pagiging producers ang bawat miyembro? Yan. Paano ito makaambag sa kanilang paglago bilang artist at sa kanilang collective image bilang SB19? Okay. So, gutin natin yan guys. No? Kaila ang mga miyembro ng SB19 na may kanya-kanyang talento. Si Pablo sa songwriting at producing. Alam niyo yan guys, siya yung halos pinaka-utak po talaga. No? And si Stel sa vocals. No? At the same time, siya rin po yung nag-choreograph. Si Stel, no? Yan. Si Josh sa rap and entrepreneurship. No? And, okay. And then si Ken sa distinct artistry. Alam niyo naman kung gaano kasulit si Ken pagdating sa kanyang artistry side. No? Yan. Si Justin sa creativity at visuals. No? Since alam natin si Justin nagde-direct din siya. At the same time, pag yung direction ng kanilang mga music video, tumutulong din dyan si Justin. No? Sa susunod na 5 taon, malaki ang chance na maglabas sila ng solo albums o pumasok sa ibang industriya. No? Like acting, directing, or producing, no? Habang nananatili pa rin sila SB19. No? For me guys, hindi malabo yan. Maraming mga artists po all over the world na nagsuswitch sa nagiging artista. No? Hindi malabo yan. Since sobrang, nakikita naman sa mga music video na SB19 na grabe, ang solid nila umarte po talaga. No? Para sila mga professional artists for me. Ganyan nakikita ako. No? Ang solid nila umarte po talaga. No? At the same time, directing, producing din ng mga, or pagtitrain din ng mga bagong P-pop groups. No? Or mga kung sino man, mga singers or what. No? Pero yun yung mga nakikita ko guys. 5 years from now. 5 years from now. No? Okay? Tayo sa kanilang pamana at legacy. No? Okay? Ang tunay na tanong, matatandaan ba sila bilang idols lamang o bilang legends na nagbago ng takbo ng musika sa Pilipinas sa buong mundo? No? Ano ba ang magiging papel ng fandom na 18 sa pagpapatuloy ng kanilang tagumpay at pamana? Okay, sagutin natin yan guys. No? Okay, sa huli, hindi lang sila makikilala bilang boy group na sumikat, kundi bilang grupo na nag-angat sa musika ng Pilipinas sa buong mundo. Ang legacy nila ay ang pagiging unang nagpatunay na kaya ng Pinoy makipagsabayan globally. Kung magpapatuloy ito, hindi lang sila magiging global icons, kundi magiging tunay na music legend sa buong bahagi ng kasaysayan ng OPM. No? So for me guys, no, mapakaraming achievements pang maabot ng SB19, no? Sa tulong syempre ng 18. No? Marami silang mapapatunayan pa guys. No? Ako ang nakikita ko rito guys, yun, mga sinabi ko sa inyo, isa na rin yun. Pero ang pinaka nakikita ko rito guys, 5 years from now, tuloy-tuloy pa rin po ang SB19. Hindi sila tutigil sa kanilang pag-angat, sa kanilang pag-achieve ng kanilang mga gusto nilang maabot pa. No? Hindi ko sila nakikitang titigil pa 5 years from now. Nakikita ko sila para mga 10 years from now. No? So I think
next content natin 10 years, 20 years from now, mga ganun guys, no? Kasi guys, hindi ko nakikitang tumitigil pa ang SB19 5 years from now. Napakalabo pa guys, no? Kasi ang SB19 meron silang attitude na hindi sila nakakontento po talaga, no? Magandang attitude yun guys, yung hindi ka nakakontento. Kasi once na makontento ka na po is, yun na, titigil na yung growth mo guys. Pero ang SB19, hindi sila nakakontento eh. Tingnan mo, sinasabi nila, paano kaya yan? Halos lahat na yata nagawa ng SB19, no? Sa SB19, nope, hindi pa. Hindi pa to yung pinaka-peak ng aming success. Oo, sige, mataas na, malayo na yung narating ng SB19, no? Pero, meron pa po talaga yan, guys. Meron pa po yan. Hindi pa po tumitigil ang growth ng SB19, no? Kaya, for me, ito ang iiwan ko sa inyo. Bukod sa sinabi mo kanina, yung mga bagay na sinabi ko, no? Pero, pinaka-solido kong masabi dito, which is katutuwa nyo, 5 years from now is, hindi pa titigil ng SB19. Tuloy-tuloy pa yan. As long as syempre, andyan ng 18. No? So, di ba? Ang tagal na eh. Ano ba? Kailan magsimula ang SB19 guys? Ang tagal na rin. 5 years plus na rin. No? So, tingnan natin guys kung ano mangyayari na. So, yun lang. Supporta lang naman po. No? So, guys, kung nagustuhan niyo po itong content na to, kindly leave a like, subscribe, and syempre, kindly ring that notification bell para alam niyo pag ako nag-release ng bagong video. No? So, comment down below lang kayo guys. Ano mga topic ang mga gusto nyong i-topic natin. No? So, yung pinakamaraming likes or kung ano makita kong interesting. No? So, why not? No? I-discuss po natin yan. No? So, yun na guys. Maraming salamat. So, this is Point of Signing out. Peace. That's it.